Hello! Pag-usapan natin yung dakilang pag-aani sa Biblia. Sigurado, marami sa atin may ideya na kung ano to. Pero, paano kung sabihin kong baka mas malalim pa pala to kaysa sa akala natin? Tara, silipin natin ang isang partikular na pagtingin sa propesihang ito. Ito yung image na pumapasok agad sa isip natin, di ba? Isang napakakapangyarihang nilalang, may hawak na matalas na panggapas at handa ng anihin ng buong mundo. Grabe yung dating. Sobrang tindi ng eksena, galing mismo sa aklat ng pahayag. Pero teka, ganun lang ba yung kasimple? Isang manakihang pag-ani? Tapos na? Well, ayon sa interpretasyong tatalakayin natin, baka hindi. Baka mas mayaman pa sa detalye yung pamilyar na larawang yan. At dito na nga papasok yung interesting part. Ang pag-ani daw ay hindi lang isang event, kundi tatlong magkakahiwalay na yugto para sa tatlong magkakaibang klase ng tao. Halika, himayhin natin yan isa-isa. Okay, sige. Simulan natin sa una. Sila ang tinatawag na mga unang bunga. Sino nga ba sila at bakit sila espesyal? Well, ayon dito, sila raw yung mga martir. Sila yung mga nagbuwis talaga ng buhay nila dahil sa kanilang pananampalataya. Yung mga saksing hindi natakot harapin kahit kamatayan para lang sa pinaniniwalaan nila. At anong special sa kanila? Sila raw ang makakaranas ng unang pagkabuhay na mag-uli. Sila ang unang-unang sasalubong kay Jesus sa kanyang pagbabalik. Isang napakalaking karangalan, di ba? Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang yugto. Ito na yung mas malaking grupo, yung tinatawag na ang mga butil. Sino sila? Well, sila yung karamihan, yung mga mananampalatayang namuhay ng tapat, pinanghawakan yung faith nila hanggang dulo, pero hindi sila namatay bilang martir, tulad ng unang grupo. At dito, malaki talaga ang pinagkakaiba. Hindi sila kasama sa unang pagkakabuhay na muli. Sa halip, ang paghuhukom sa kanila ay mangyayari pa sa tinatawag na dakilang puting tronong paghuhukom, kung saan lahat ng gawa nila ay susuriin. At ngayon, itong pangatlo, ito yung medyo kakaiba. Ito yung pinaka-unique siguro sa lahat. Ang tawag dito ay pagtitipon ng mga nalaglag o kung sa English, gleaning. Para maintindihan natin, isipin niyo yung magnanakaw sa krus kasama ni Jesus. Sumampalataya siya ilang sandali bago siya mamatay. Paano mapapatunayan yung pananampalataya niya sa gawa? Wala ng oras, di ba? Para sa mga ganitong kaso, ang grupong ito. So, ang mangyayari raw para maging malinaw sa lahat, sa buong sangnilikha na totoo yung faith nila, bibigyan sila ng pagkakataong patunayan ito. Bubuhayin sila para dumaan sa isang huling pagsubok. So siguro iniisip nyo, wow, ang komplikado naman. Bakit kailangan pa ng tatlong stages? Ang sagot pala, ayon sa interpretasyong ito, ay hindi ito para sa Diyos, kundi para sa ating lahat na kanyang nilikha. Well, ito ang paliwanag. Ang Diyos, alam niyang laman ng puso at isip ng bawat isa. Alam niya kung sinong totoo. Pero tayo at maging ang mga anghel, ang nakikita lang natin ay yung panlabas, yung mga gawa. So ang punto pala ng lahat ng ito, ang buong proseso ng paghatol na nakabase sa gawa ay hindi para malaman ng Diyos kung sino ang tunay na nananampalataya. Para to sa atin, para masaksihan ng buong sangnilikha ang perpekto at patas na katarungan ng Diyos. Okay, so para mabilis na recap, ang unang bunga ay para sa mga martir, ang mga butil naman ay para sa mga karaniwang mananampalataya, at yung pagtitipon ay para sa mga may pananampalataya pero hindi nasubok sa gawa. Ayan, yan yung tatlong bahagi. At dito tayo magtatapos. Kung ang mga gawa nga ang nagsisilbing salamin ng ating pananampalataya para makita ng lahat, ano kayang kwento ang sinasabi ng mga gawa natin sa araw-araw? Yan ang magandang tanong na iwan ko sa inyo para pag-isipan.